Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sirah, inshallah, at tinatalakay pa rin natin yung Suratul Fil. At sinimulan na nating talakayin yung Tayran Ababil. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, waqala Ata bin Yasar wa ghayruhu, sinabi ni Ata bin Yasar na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng tafsir at ng iba pa, laysa kulluhum asabahu al-adabu fi sa'atir rahina. So hindi raw lahat sila ay tinamaan sa oras ng paghihiganti, yung paghihiganti ni Allah. Bal minhum man halaka sarian, kabilang sa kanila yung namatay agad, yung mga tinamaan. Wa minhum man ju'ila yatasaqatu adwan wa hum haribun. At meron namang iba sa kanila na doon sa mga tinamaan, nagkaputol-putol yung katawan paunti-unti habang sila ay tumatakas. Wa kana Abraha mimman tasaqata adwan hatta mata bibiladi Khat'am. At si Abraha, naputol ang kanyang katawan ng unti-unti hanggang sa siya ay namatay sa Khat'am. So dito sa ulat ni Ata bin Yasar, namatay o maunawaan natin na namatay si Abraha doon sa Khat'am. Hindi na siya nakabalik doon sa Yemen. Waqala Ibn Ishaq, fakaraju yatasaqatuna bikulli tarikin wa yahlakuna ala kulli manhalin. Na ang iba naman sa kanila, nang sila ay patakas na, tumatakas sila mula sa Makkah kasi nagkagulo na. Ang marami sa kanila ay nagtakbuhan na at sa sobrang dami nila ay nasagasaan na nila at nawasak yung anumang daanan nila. Ibig sabihin, sa sobrang dami ng mga tao na nagtatakbuhan, kung merong mga halaman doon, merong puno, lahat yun sasagasaan nila at masisira. Pati mga bukal o mga sapa, kumbaga mawawasak yun o masisira sa pagtatakbuhan ng mga sundalo ni Abraha. Wa usiba Abraha fi jasadihi wa kharaju bihi ma'ahum yaskutu anmala hatta kadimu bihi San'a. So iba yung ulat dito kay Ibn Ishaq. Sa ulat niya, nadala pa nila si Abraha sa Yemen, doon sa San'a. At yun nga, nang si Abraha ay tinamaan, so dito sa ulat, tinamaan din si Abraha ng bato. At habang daladala siya ng kanyang mga sundalo, nahuhulog o nalalaglag yung kanyang mga bahagi ng katawan unti-unti hanggang sa siya ay madala nila sa San'a. So maaaring naputol yung daliri, kamay, braso, siko, dahan-dahan na nahulog mula sa kanyang katawan. Wa huwa mithlu farakit ta'ir. At nang nakarating na siya dun sa Yemen, para na lang siyang sisiw. So maliit na lang na bahagi ng katawan niya ang natitira. So pwedeng yung ulo na lang niya at yung torso. Pero buhay pa siya nung pagdating niya dun sa San'a. Pero sabi, famamata hatta insada sadruhu an kalbihi fima yaz'amun. At ayon sa sinasabi sa ilang mga ulat, hindi siya namatay hanggang sa lumabas yung puso niya mula sa kanyang dibdib. Kumaga napuputol unti-unti ngayong kanyang katawan hanggang sa yung huling humiwalay sa kanya ay yung kanyang puso na lumabas sa kanyang
dibdib ayon sa iba't ibang mga ulat. At gayon din sinabi ni Ibn Ishaq uli, "Falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana fima yu'addu bihi ala Quraishin min ni'matihi alaihim wa fadlahu ma radda anhum min amril Habasha." Nang ipinadala daw o sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala ang pagkapropeta. Kabilang sa mga nababanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naging biyaya ni Allah sa Quraysh ay ang ipagtanggol ng ipinagtanggol ni Allah ang Quraysh laban sa mga sundalo na nanggaling ng Habasha. Libakai amruhum wa muddatihim, at dahil sa nangyari na ito ay nanatili ang Quraysh doon sa Makkah, hindi sila nawasak hanggang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hanggang sa panahon natin ngayon, naroon pa rin ang Quraysh. Marami sa mga pamilya doon sa Saudi Arabia, ang angkan nila ay nagmula sa Quraysh. At hindi lang Saudi Arabia, kahit sa Jordan at iba pang mga bansang Arabo. Na ito nga yung kabuuan ng mensahe ng Suratul Fil. Na kaya yung Suratul Quraysh na nasa mushaf pagkatapos ng Suratul Fil, may mga naniniwala na ito ay karugtong ng Suratul Fil. Dahil yung li'ila fi Quraysh, para sa kapanatagan o para sa kapakanan ng Quraysh, ang tinukutukoy dito ayon sa pananaw ng iba ay ang pagprotekta ni Allah sa Quraysh laban sa mga sundalo ng Habasha o ng Ethiopia. At ito ay dahil sa nagdanais si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ng kabutihan, alhamdulillah. At ito ay bilang pagpapabatid din sa kanila ng mga biyaya ni Allah. Na si Allah, bilang Panginoon natin, meron siyang karapatan na manumbat. Yung panunumbat, karapatan yun ni Allah. Yung pagmamalaki, karapatan yun ni Allah. Pagyayabang, karapatan yun ni Allah. Pero syempre, ang mga ito ay nangyayari o ginagawa ni Allah ayon sa kanyang kadakilaan. Hindi na natin i-interpret o ihahambing sa panunumbat o pagmamalaki o pagyayabang ng tao. Kasi siya si Allah. Siya ang kauna-unahang may karapatan sa mga bagay na ito. Kaya yung mga katangian na ito ay hindi karapat-dapat na taglayin ng tao. Yung manunumbat ka sa kabutihan na nagawa mo sa kapwa mo tao, yung magmamalaki ka, magyayabang ka, yun ay hindi marapat na katangian ng tao dahil yun ay karapat-dapat lamang na katangian ni Allah. So itong li'ila fi Quraysh, ang mensahe dito kumbaga ay sabihin na natin panunumbat o kumbaga pagpapahayag ni Allah ng kanyang biyaya. Katulad din doon sa Suratul Rahman, yung paulit-ulit, di ba? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Alin sa mga biyaya ng Panginoon ninyong dalawa, kayong mga engkanto at mga tao, alin sa mga biyaya ng Panginoon ninyong dalawa ang pasisinungalingan ninyo. Yun ay yun ay kumbaga pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang biyaya, alhamdulillah. Yun ay kumbaga kung sa kahulugan, yun ay parang panunumbat. Muli sa tafsir ni Ibn Kathir, binanggit ni Ibn Hisham ang tungkol naman sa ababil. So ito'y mas malalim pa na pagtalakay inshallah tungkol sa ababil at yung sijil na ibinato ng mga ibon doon sa mga sundalo ni Abraha. So nabanggit natin nung nakaraan na ang mga ibon daw na ito ay nanggaling sa dagat. So narito iba pang mga detalye, inshallah. So sinabi ni Ibn Hisham,
al-ababilu al-jama'at walam tatakallam al-arab biwahidihi. Ang ababil daw, ito ay grupo. Grupo ng mga ibon. So kung naalala ninyo, nung nakaraan, inilarawan yung ababil na ito raw ay binubuo, grupo ng mga ibon na binubuo ng mga ibon na kasing laki ng swallow, parang maya, di ganun lang kaliit. Tapos sinlaki ng tagak na ganun kalaki. So iba-iba yung laki ng ibon na dumating doon sa Makkah para bagsakan ng bato yung mga sundalo ni Abraha. So hindi ito tumutukoy sa isang uri lang ng ibon. Ito ay grupo ng mga ibon. Wa ammas sijil, muli sinabi ni Ibn Hisham, ang sijil na yung bato na ibinagsak ng mga ibon sa mga sundalo ng elepante, na may dalang elepante. Amma sijilu fa akhbarani Yunus an-Nahwi wa Abu Ubaidah annahu indal Arab ash-shadidus salb. So sinabi raw ni Yunus an-Nahwi at ni Abu Ubaidah na ang sijil daw na ito ayon sa mga Arabo, ito ay anumang bagay na matigas at solid. Hindi ko alam eksakto sa Tagalog yung solid. Basta alam niyo naman yung solid, di ba? Hindi siya liquid, hindi siya fluid, hindi siya gas. Solid siya. So matigas na bagay. Shadidus salb, ibig sabihin, solid na bagay. So yung bato na kumbaga yung na ibinagsak ng mga ibon doon sa mga sundalo, yun sa pangkalahatan ay tinatawag na sijil. At yun din sinabi niya, وَذَكَرَ بَعْدَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُمَا كَلِمَتَانْ بِالْفَارِسِيَّةِ جَعَلَتْهُمَا الْعَرَبُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. Na yung dalawang salita daw na ito, ayon sa ibang mga nagpapaliwanag ng Quran, ay dalawang salita daw ang pinanggalingan ng salitang sijil, at ito ay salitang Persian. Ito raw ay salitang Persian na yung sanj, wa innama huwa sanj wa jil, yung sanj at saka jil, dalawang salita, pinagdikit nila. Ya'ni biz sanji, ang kahulugan ng sanj, al-hajar, wal jil at tin. So mula rito, sa tafsir na ito, maintindihan natin na ang sanj ay bato at ang jil ay tin o luwad o putik. Okay? So maunawaan natin na yung bato na ibinagsak doon sa mga sundalo na may dalang elepante ay bato na gawa sa luwad o putik na pinatigas. Yaqulu al-hijaratu min hadainil jinsain al-hajar wat tin. Na sinasabi nga na ang mga bato na ibinagsak ay maaari ring mga hulugan na dalawang uri. So hindi lang isang uri yung ibinagsak sa kanila. Sa maaaring ito ay bato at clay. Na siyempre clay na pinatigas. At yung clay nga, katulad na nabanggit ko na dati sa lecture, maaaring tumigas yung clay ng matigas na matigas. Sa ngayon nga, yung katulad na banggit ko nung nakaraan, yung mga body armor, yung ginagamit sa mga bulletproof vest, ang iba doon, ang ginagamit ay tinatawag nilang cermet composite, ceramic metal composite. Matigas yun. Na kung tatamaan man yun ng malaking bala, mababasag yun o malalamatan, kumbaga. Pero ma-absorb niya yung puwersa nung bala. So matigas pa rin. Matigas pa rin yung clay na kung yun man ang ibabagsak ng mga ibon doon sa mga sundalo ni Abraha. O pati si Abraha nga tinamaan ayon din sa ibang ulat. Tingnan nyo na lang halimbawa yung yung spark plug
ng, ng sasakyan o kahit yung ginagamit na mga insulator sa mga poste, yung kinabit natin sa mga sa wire, yung dinadaanan niya para hindi siya didikit sa bakal. Mabigat yon na matigas. Gawa yun sa pinatigas din na ceramic. O kung hindi nyo ma-imagine yun, naranasan nyo na bang binato ng pinggan? Nababasag yung pinggan, di ba? Pero matigas yun. Matigas yun. At itong clay na ito na binagsak doon sa mga sundalo na may dalang elepante, syempre mas matigas ito, inshallah, dahil nakapagdulot ito ng mas matinding pinsala sa kanila. At yung asp, na yun nga yung tinutukoy doon sa yung kaasfim ma'kul, al-asfu warakuz zar alladhi lam yuksab wahidatuhu asfa. So yung singular daw ng asp ay asfatun, pero ang asp na ito ay mga pananim na hindi pa natitipon. Mga pananim na hindi pa natitipon. At siyempre maaaring nating maunawaan na yung asp, kabilang dito, katulad na banggit ko, yung pagkain ng hayop, damo, dayami, at sa pagkakabanggit dito na ito ay ma'kul, so isipin na lang ninyo kung anong nangyayari doon sa dayami o doon sa damo na nginuya ng baka o ng kambing. Di ba nadudurog? So ganun yung nangyari doon sa mga sundalo na may dala ng elepante. So sinasabi rin, Waqad qala Hamad bin Salama an Asim an Zur an Abdullah, so iniulat mula kay Abu Salama bin Abdurrahman ng Tayran Ababil, qala al-farqu wa qala Ibn Abbas wa Dahaq Ababil yattabi ba'duha ba'da. Na hindi farqu pala to, al-firaq. Al-firaq ang basa dito dapat. So yan, dapat aware kayo sa grammar. Kasi pagka walang haraka, yung salita, pwede nyo siyang mabasa sa iba't ibang mga paraan. Pero kung alam nyo yung context, dahil sa grammar, so maintindihan nyo, inshallah. So doon sa sinabi ni Hamad bin Salama, ang Tayran Ababil na ito, Ababil, ibig sabihin firak. Ang firak ay plural ng firqa. Firqatun. Fa, ra, qaf, taul marbuta. Ang ibig sabihin ng firqa, grupo. So ang firak, yung plural, ano yun? Ano ibig sabihin ng firak? Mga grupo. Kasing grupo, singular, mga grupo, plural. So, ibig sabihin ng Tayran Ababil, mga grupo ng ibon. So, katulad din binanggit kanina, na iba-ibang ibon o iba-ibang grupo ang sumalakay doon sa hukbo ng mga elepante. At sinasabi rin naman ni Ibn Abbas na ang Tayran Ababil ay nangangahulugan din na Ababil, ibig sabihin magkakasunod na sunod-sunod na mga grupo. Sunod-sunod na mga grupo. At sinasabi rin, waqala Mujahid, Ababil, syatta mutatabi'atun, mujtami'atun. Na ito raw ay iba't ibang mga grupo na nanggaling kung saan-saan at doon sila natipon sa Makkah para bagsakan ng bato yung mga sundalo ni Abraha. At gayon din sinabi, waqala Ibn Zayd al-Ababil al-mukhtalifatu ya'ti min hahuna. Na sinasabi rin na ito ay nanggaling sa iba-ibang lugar nga at nagsama-sama. Ya'ti min hahuna wa min hahuna atatha min kulli makan. Waqala al-Kasai
Sami'tu ba'dan nahwiyin yakul, wahidul ababil, ibil. At sinabi din ng iba pang mga nagsabi na ang ababil daw, since ito ay plural, ang singular daw nito ay ibil. Yun ang kanyang singular. At iniulat din ni Ibn Jarir mula kay Ishaq bin Abdullah bin al-Harith. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa arsala alayhim tayran ababil, hiya al-akati kal-ibil al-muabbala. Yung akati kal-ibil al-muabbala na ito na sinasabi na sila raw yung mga ibon ay dumating na grupo-grupo na katulad ng mga camel na nakalinya kapag sila ay naglalakad. Grupo-grupo din sila na nakalinya na naglalakad. At hindi sinabi ni Ibn Abbas na ang kahulugan ng wa arsala alihim tayran ababil, lahum kharatim ka kharatim at-tayr wa akafu ka akafil kilab. At sinabi naman ni Ibn Abbas ng mga ibon daw na ito ay merong mga tuka na katulad ng tuka ng ibon, pero ang kanilang mga paa ay katulad daw ng paa ng aso. So iba-iba yung mga nasabi tungkol dito. At nababanggit natin ito kasi nga maaaring maririnig ninyo yung iba't ibang mga tafsir. So ito yung pinanggalingan nila. Alhamdulillah. So mula naman kay Ikrimah, ang tayran ababil, kanat tayran khudran, kharajat minal bahar, laha ruusun karuusis siba. Ang tayran ababil daw ay mga kulay green na ibon na nanggaling sa dagat at meron silang mga ulo. Ng ulo nila ay katulad ng mababangis na hayop. So, pwedeng parang ulo ng leon, ulo ng tigre, ganon. So, yun yung sinabi ni Ikrimah. Again din, sinabi rin ni Ubayd bin Amair, yung tayran ababil, hiya tuyurun sud bahriya fi manakiriha wa adafiriha al-hijara wa hadhihi asanid as-sahiha. So sinasabi din na ang mga ibon na ito na tayran ababil ay mga itim naman na ibon at sa kanilang tuka at paa ang mga bato. Nasa mga tuka at paa nila ang mga bato. Sa pamagitan ng mga ito, dinala nila yung mga bato. At ang mga naiulat na ito ay pawang may mga asanid na sahiha. Ang mga sanad ng mga ito o chain of narration ng mga ito ay pawang sahiha. Sa mapagkakatiwalaan ang mga ulat na ito na ganito nga ang paglalarawan doon sa mga tayran ababil. At nababanggit mula kay Ubayd bin Umair uli, lamma aradallahu an yuhlika ashabal fili, ba'atha alayhim tayran unshiat minal bahri amtalul khatatif kullu tayrin minha yahmilu thalathati ahjar mujza'atun hajaraini fi rijlayhi wa hajaran fi mankarihi. Nang gusto raw ni Allah na wasakin ang mga sundalo na may dalang elepante, ipinadala ni Allah ang mga ibon na nanggaling sa dagat na katulad daw ng khatatif. Yung khatatif na tinutukoy dito, ito yung uri ng ibon nga na yun nga yung swallow na siya ay maliit na ibon. Na ito ay katulad daw ng khatatif. Nasa tuka nito ay merong isang bato at sa dalawang paa naman nito ay merong dalawang bato. At yung nga ay dinugtong dito, Faja'at hatta saffat ala ruusihim. At dumating daw yung mga ibon na ito hanggang sa ito ay
nakapila na sa ibabaw ng kanilang mga ulo. So pumesto muna yung mga ibon sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Thumma sahat wa alkat ma fi arjuliha wa manakiriha. At pagkatapos nito ay ano ba sa Tagalog yun? Sahat. Yung parang yung humiyaw yung ibon at ibinagsak nito yung mga bato na nasa kanyang dalawang paa at tuka. Okay? So yung pagbuka ng bibig ng ibon para ibagsak yung bato, may kasama itong hiyaw ng ibon. Sisipin niyo na lang kung gaano nakakatakot yung ganong eksena. Na darating yung napakaraming ibon, magdidilim yung langit, tapos may maririnig kang tunog, tapos nagbagsakan na yung mga bato doon sa mga sundalo. So dahil doon, yun nga, kung hindi man natamaan, yung sino man, matatakot na rin siya, kaya nagtakbuhan ang marami sa kanila. Fama yaka'u hajarun ala ra'si rijlin illa kharaja min duburihi. Na wala daw sino man na tinamaan ng bato sa ulo, liban na lang na ito ay tumagos sa likuran nito. Ibig sabihin, tumagos talaga sa katawan nila yung bato. Katulad ng bala ng baril halimbawa. Kung merong sapat na velocity, yung bala, so tatagos talaga ito sa katawan ng tao. At napakatindi ka talaga kung titingnan natin, isipin ninyo, yung bato, kung tatama sa ibabaw ng ulo at tatagos dun sa katawan, napakalakas ng impact nun. So parang parang bala ng baril kasi ang katawan ng tao, iba-iba yung density. Siyempre yung buto, matigas, tapos yung may mga soft na tissue, yung utak malambot, tapos mayroong mga muscle na dadaanan uli sa katawan para tumagos. Yung pagkakaroon ng katawan ng iba't ibang density, minsan ay nagiging dahilan para hindi tumagos yung bala. Minsan nagiging dahilan na hindi tatagos yung bala. Minsan ay iwan lang siya sa loob ng katawan. Pero dito, ibig sabihin napakalakas nung impact para ito ay tumagos dire-diretso mula sa ulo hanggang sa ilalim daw ng katawan ng tao. Natatagos ito sa kabila nung tinamaan, yun nga sa ilalim ng kanyang katawan. Na syempre, maaari rin naman mangyari na yung bato ay hindi naman babagsak diretso pababa. Pwede rin naman diagonal. So ganun din yung mangyayari. Tatagos ito sa katawan nung tatamaan. Na yun nga sinabi rito, wala yaka'u ala shay'in min jasadihi illa kharaja min al-janibil akhar. At walang bato na tumama kahit saan sa kanyang katawan, liban na lang natatagos ito sa kabila. So kung yung bato, halimbawa tumama sa kanan, lalabas ito sa kaliwa. Kung tumama sa harap, lalabas sa likod. Kung tumama sa ibabaw, lalabas sa ilalim. Wa ba'athallahu rihan shadidatan fadarabatil hijara fazadat hashidda faahlaku jami'an. So ito yung isa sa mga paliwanag kung paano nagkaroon ng ganong kalakas na impact yung mga bato na binitawan ng mga ibon o hinagis ng mga ibon doon sa mga sundalo. Nagpadala raw si Allah ng hangin na tumama doon sa bato na dahil dito ay lumapkas ang impact ng mga bato na tumama doon sa mga sundalo. So ito yung ito yung isa sa mga paliwanag doon, alhamdulillah. At posible naman talaga na ang hangin ay mayroong epekto sa anumang physical na bagay. Yun nga lang ba ito halimbawa, di ba? Kung
i-consider natin yung air resistance. So meron tinatawag na air resistance, pwedeng babagal yung kanyang pagbaba. Pero kung ito ay tutulak ng hangin, so pwede ring bibilis yung kanyang paglipad. So isipin nyo na lang halimbawa yung bagyo. So yung bagyo, kaya ba niyang tumulak ng bato na maliit? Maaring hindi. So ibig sabihin, yung hangin na pinadala ni Allah na nagtulak dun sa mga bato para magkaroon ng malakas na impact dun sa mga sundalo na may dalang elepante, maaring mas malakas pa sa bagyo. Maaring mas malakas pa sa bagyo. At maaring yung hangin na yun, nandun lang sa langit. Nasa ibabaw ng mga sundalo, walang hangin dun sa ilalim, dun lang nagkaroon ng hangin, so pwede rin mangyari. Kaya pagbagsak ng mga bato, nadagdagan yung velocity, therefore nadagdagan yung momentum ng bato. Kasi nga, ang momentum ay mass times velocity. So pareho lang yung timbang ng bato, pero naging mas mabilis yung travel niya, kaya mas malakas yung impact. Kaya nga sa mga bala, may debate. Ano raw mas magandang bala? Yung 7.76 ng AK-47 o yung 5.56 ng NATO, M16 tsaka M4. Malaki yung bala ng AK-47. So, in theory, mas malayo yung mararating noon, tapos mas malakas yung kanyang impact. Pero bandang huli, hindi naman malayo yung pinagkaiba nung 5.56 rounds ng NATO kasi maliit siya, mas mababa yung kanyang mass, pero mas mabilis yung kanyang velocity. So bandang huli, nagkakalapit lang yung kanilang momentum. Ang pinakamaliit na bala na meron sa barrel yung 22 sa standard na mga sizes ng caliber. Yung 22 caliber, yung straw ng soft drinks, kasya yun dun. Pero merong 22 caliber na tinatawag nilang TCM, Magnum yun. Maliit lang yung bala, pero yung pulbura niya pang Magnum. So ganun pa rin, malakas yung impact kasi mabilis yung travel nung maliit na bala. Bandang huli, malaki pa rin yung kanyang momentum. Okay, so dun sa kahulugan ng faja'alahum ka'asfim ma'kul, so sinabi ni Sa'id bin Jubair, ya'ni at-tibin alladhi tusammihi al-ama al-habur. Na itong sinasabi ni Allah na ginawa silang parang kinain na dayami, sinabi ni Sa'id bin Jubair, na yung asp dito, ito nga yung dayami o yung damo, ito yung tinutukoy dito, na tinatawag din ng mga tao bilang habur. Basta sa Tagalog, dayami o damo. At sinabi muli at mula ito kay Said uli na ang tinutukoy dito si Said bin Jubair din, warakul hanata. Yung hanata, ito yung yung trigo. So dahon daw ng trigo. So isipin niyo halimbawa, yung palay na lang, so parang ganun siya, na kinain ng hayop. So naging ganun yung itsura ng mga sundalo na may dalang elepante nang nabagsakan sila ng bato. At sinasabi rin, al-asp at tibin, wal ma'kul, al-kasilu, yujas liddawab. Ito raw yung kaaspim ma'kul, so ito nga yung dayami, o yung ipa, pwede ring ipa, yung balat ng palay, pag tinanggal na yung bigas, ipa na kinain ng hayop. So yung ipa, durog na yun. Tapos kakainin pa ng hayop, naging darak na, o nadurog na siya, naging darak. So ganun yung nangyari doon sa mga sundalo. Wakadhalika qala Al-Hasan al-Basri, gayon din ang sinabi ni Al-Hasan al-Basri, al-asfu al-kashratu allati
alal habba kalgilaf alal hanata. So ganun din, ang asp na ito na tinutukoy ay yung balat nga ng trigo. So maaari nating mahilin tulad yun doon sa balat ng palay, yung ipa. So ganun yung nangyari doon sa mga sundalo na may dalang elepante at na ipa na nga yun, tapos nadurog pa, kinain kasi ng hayop. So durog na durog talaga yung mangyayari doon sa sundalo. May kasabihan, gagawin kitang manananggal. Yung ano yun sinasabi yun kapag high caliber yung baril mo. Ano yun parang pang-asar lang ganun. Walang gagalaw, gagawin namin kayo manananggal. Kasi yung bala talaga, kung tutuusin, kung tatama yun sa tao, kaya niyang hatiin yung katawan ng tao. Kahit ano lang, yung kung automatic na rifle halimbawa, ubusin mo yung 30 rounds, yung 30 na bala sa isang tao lang, pabarilin mo sa gitna, kaya mong putulin yung kanyang katawan. O kahit na hindi mo maubos yun kaya mong putulin yung kanyang katawan. Paano pa kaya kung kinalat mo yung bala? Tinamaan yung kamay, tinamaan yung siko, tinamaan yung tuhod, lahat yun mapuputol-putol yun. So ganun yung nangyari, subhanallah, doon sa mga sundalo ni Abraha. So parang sila, parang minachine gun, kumbaga. So ganun natin may imagine, kumbaga, sa pinakamalapit o pinaka-contemporary na pag-unawa kung ano yung nangyari doon sa mga sundalo ni Abraha. So hindi basta-basta yung nangyari sa kanila. Hindi basta-basta yung nangyari sa kanila. So tutuloy natin ito next week. So baka next week na natin matapos itong Suratu Al-Fil kasi marami pang paliwanag doon sa Asfim Makul, inshallah. At pagkatapos noon, matatalakay na natin yung anina-una doon sa Suratul Fil. Hindi, yung nauna sa kanya kasi patras tayo Suratul Asr. Humaza pala. Suratul Humaza, inshallah. So tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.